Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong impeachment trial, ano? Ang dami po kasing nagkokomento, nagbibigay ng kanilang mga opinion at reaction sa bagay na ito hanggat ito ay hindi dinidinig sa Senado. So, meron po tayong dalawang article dito, galing po ito sa Politico. Yung mga prosecutor ay may mga binigay na pahayag tungkol dito sa inyong Sara Pusit Duterte na siya pong topic for impeachment, no? Nandito po si Congressman Angelo Bungalon ng Ako Bicol Party List at ganun din po, ito first time kong marinig ito. Siya pala ang ano dito, si Representative Zamora ng San Juan City, si Representative Isabel Maria Zamora. Kasi po, meron po rin siyang sinabi tungkol dyan sa impeachment ni Sara Pusit Duterte. Okay, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. At special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Okay, unahin natin mga kababayan, ito pong pahayag ni Representative Angelo Bungalon, sorry naman po, Jill pala. Sorry po, Representative Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Sabi po dito sa Politico, kala ko inosente. Sara Duterte afraid to face evidence. Yun po ang sabi ni Representative Jill Bungalon. Akala mo lang yon. Marami talagang namamatay sa maling akala. Akala ko, bato eh. Nung tapakan ko na, buhaya pala. Akala ko stick, nung hawakan ko, tinuklaw ako, dedo na. Ganon po si Pusit. Akala mo ang amo ng muka. Akala mo angel siya. Yung nakaganon pa. Pa-cute ang putang ina. Diba? Tapos kung magsalita, para siyang bata. O diba childish na immature. Doon na budol. Naloko si Jill Bungalon. Akala niya matalino. Yung pala, bubita. Akala niya smart. Gaga pala. Akala niya inosente. Takot pala harapin yung mga ebidensya tumakbo sa Supreme Court. Why, Delilah? House Impeachment Prosecutor Representative Jill Bungalon said the petition filed by Pusit before the Supreme Court indicates that she is afraid to face the evidence against her. Correct. Hindi lang yun. Takot siyang mabuksan, malaman ng publiko kung gaano kayaman ang pamilya niya. Paano sila nag-amas, nag-accumulate ng ganong yaman pag nakita na ang mga bank accounts nila tulad ng sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. O di ba mga kababayan? Bungalon stressed that Duterte is attempting to block the impeachment trial instead of defending herself. Naku, nagtatago na sa saya ng Supreme Court. Sabi niya, tulungan niyo na ako. Sige na, magiging abogado naman ang tatay ko. Kasama niyo. Sige na, papa. Takbo ka na sa Supreme Court. Di ko na alam ang gagawin ko. Mamaya, magpapagurgur na lang ako. Gurgurin mo to. Ang laki na nung ano ko dito. Ano ba to? No, may bumubukol eh. Sabi naman, hindi naman daw benign yan eh. Hayaan mo lang dyan, mawawala rin daw eh. Pag lumalaki na lang daw, pag ganun nakalaki, parang yag balls na. Ay, dyan na lang. Di ba? Nag-iiyak siguro sa tatay niya. Kaya sabi ng tatay, sige na nga, hanap tayo ng mga didepensa sa'yo. Ayun, tumakbo. Akala naman niya, siguro naman, awa ng Diyos, Lord, huwag niyo pong katigan ng mga masasamang tao. Sabi ni Representative Bungalon,
This is a clear sign that the busy pusit is afraid to face the evidence against her. If she truly believes she is innocent, why is she running to the Supreme Court instead of preparing her defense before the Senate? This move reeks of desperation. Oo, desperado na siya. Kaya nga bagay sa kanya yung kantang, Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your pences and open the bank account. Di ba tama ba mga kababayan? Desperado. Sabi ni Representative Bungalon. Inosenteng desperado. Sara Duterte. This is not the action of someone who believes she can clear her name. Instead of presenting her defense, she wants to shut down the proceedings entirely. This is not how democracy and accountability work. Kala niya, mababraso niya sa pamamagitan ng Supreme Court. Kasi bakit? Maraming itinalaga na Supreme Court justices ang tatay niya. Nagkalat po sila dyan sa 15, ilan ang mga Duterte appointee dyan, mga kababayan. Kaya, may kakampi kami. Pati sa ombudsman, may kakampi kami. Yung Sandigan Bayan, kakampi namin. Patay. Bungalon noted in the Philippine, on the history of the Philippine impeachment cases, no impeached official has ever sought to stop the process through the Supreme Court even before the trial starts. Correct. No? Pinagmamalaki ng mga minions nila, matatapang ang Duterte. Taga Mindanao yan. Hindi uurong sa laban yan. Ayan, no? Di ba? So therefore, sinungaling yung mga minions nila. Sinungaling ang supporter nila. Kung matapang, bakit tumakbo sa Supreme Court? Di ba? Pinagmamalaki nila. Matapang ang mga Duterte. Nangangatog nga pag nagsalita ang dati nyong Pangulo. Salita pa lang ng Pangulong Duterte, nangangatog na sila. Ayun, ngayon sila ang nangangatog, ang tumbong at mga peslak nila. What BP Duterte is doing now is completely unprecedented, sabi ni Bungalon. If BP Duterte truly believed in her innocence, she should present her case in the impeachment court, not hide behind legal technicalities. The House is prepared to present solid evidence and the people deserve to know the truth. Correct! Yan ang masakit. Nagtatapang-tapangan nung nasukol, tulungan mo ako, Supreme Court! It's about time! May utang na loob kayo sa tatay ko! Bungalon also warned that Duterte's move, if entertained by Supreme Court, could set a dangerous precedent when future impeached officials could bypass Congress and use the judiciary as a shield from accountability. I agree. Bakit hindi mo na lang head-on? Come on! Round 1, ting, ting, ting! Ganon, wala na yun. Teka muna. Siya na lang, pwede ba? Ganon, ay. Kaya ngayon, mapapatunayan natin, mga kababayan, ang mga Duterte ay hindi totoong matatapang. Ang mga Duterte ay nagtatago sa sayan ng may saya. Tapang-tapangan tulad ni Basti, sampalin niya daw si General Torre. First time niya makasampal ng general. Ba't di niya ginawa? Nasa Davao si General Torre, dun sa Kojik, ba't di niya ginawa? Nasaan siya? Where are you? Ba't hindi mo pinatunayan na sasampalin mo si General Torre? Di ba? Yabang lang. Ayun ang meron sila. Pero pag nasukol na, matapang kami. Tangina nyo sa salita lang. Di ba? Overhype ang mga Dutertes, mga kababayan. Pero hype na hype sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayun! Di ba? Hype na hype sa pagkasinungaling si Digong. Hype na hype sa pagkamanyak. Now, punta tayo kay Representative, Sino ba to? Si Maria Isabel Zamora. Mukhang kaano-ano kaya to ni Representative Pami Zamora ng 2nd District ng Taguig. Akala ko si Pami Zamora, hindi pala Evidence versus Sara Duterte enough for removal disqualification. Parang yung ini-echo rin ni 3rd District ng Representative ng Iloilo na si Defensor.
Sabi niya, 1 out of 10, rated 10. Siguradong sigurado kami. Isa lang sa 6 or 7 na impeachment, article of impeachment, isa lang na makumbik siya. Tanggal siya. Kaya nga sabi ni Larry Gadon, Larry Gadon said, mag-resign ka na lang, Sara Pusit. Manalangin ka na hindi na ituloy ng Senado para sa iyong perpetual disqualification punishment. Kasi nakalagay po sa impeachment, 2. Removal of the person being impeached and the penalty of perpetual disqualification. Siguro, paulit-ulit nating sinasabi dito yung perpetual disqualification. Pag ikaw ay naganyan, na PD ka, hindi ka na PD maging public servant. Di ba? Tama, mali. Pag na perpetual disqualification ka, equals PD, hindi ka na PD mag-serve pa ulit sa public. Hindi ka na pwede mag-hold ng public office kasi perpetual disqualified ka na. Di ba? Ito po ang sabi ni Representative Maria Isabel Zamora ng San Juan Representative. Kami naman po sa Kongreso, may nakita kaming ebidensya kaya po kami nagsampa ng complaint for impeachment. So without going to the merits or to the evidence, it is our duty as representatives, as members of Congress to file this impeachment complaint before we saw grounds to support the articles that we have. Ayan. She also stressed the importance of presenting the evidence to the public, countering the notion that the impeachment process is a waste of time and resources. Gaya po ng sinabi ni Professor Di Vera, kailangan nga po natin na may labas sa taong bayan yung ebidensya. Hindi po siya waste of time. Tulad ng sinasabi ni Gringo Honasan, tulad ng sinasabi ni Busita na walang pakinabang ang taong bayan, at ng iba pa na anti-impeachment para kay Pusit. Hindi po siya waste of resources. Ayan, kayo dyan na mga anti-impeachment, no to impeachment na mga senatorial aspirant, kiss your aspiration. Goodbye. Zamora pointed out that the resignation of the impeached official, kung nag-resign daw si Pusit, does not conclude. Hindi daw conclusion yon para hindi matuloy ang impeachment process. And the Senate should continue the trial and rule on the appeal to disqualify him from holding public office. Ayan ang sinasabi nating perpetual disqualification, PD. Hindi ka na PD. Maging opisyal ng bayan. Babay na. Pwede. Barangay Tanod. Di ba? Yan po mga kababayan, 2 mga young guns pa lang dyan. Wala pa dyan si Kong Luistro. Wala pa si Kong Ako. Si Chua. 5 na yan. 11 sila eh. Si Gutierrez, 6. Si Defensor, 7. Nakalimutan ko yung 4. Di ba? Ang tatalino. Sino ngayon ang matatalino? Itong mga young guns sa Kongreso o ang inyong VP Sara Duterte na nakinabang lang sa mga boto ng loyalist ng Marcos, nakinabang lang sa mga Marcos supporters at mga allies, pero kiniklaim po nila, the evidence will not lie. Wala na kayong power. Wala pa kayong people. Ang meron lang power sa inyo ay yung lakas ng utot ng mga bunganga nyong mababaho. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.